Good morning mga kababayan, mga kapaps, mga amigos, amigas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ating ulit ito tunghayan ang ating mahal na Pangulo nang siya pumunta sa Abu Dhabi. Abu Dhabi mga kababayan. Tingnan natin ang kanyang lakad mga kababayan, ang kanyang foreign trips para po sa ikakaunlad ng bayan natin. Maraming salamat sa ating mahal na Pangulo na patuloy gumagawa sa bayan natin mga kababayan. So tunghayan po natin mga kababayan ang kanilang pagkita ng sahig ng Abu Dhabi mga kababayan. So ating mahal na Pangulo mga kababayan ay welcome sa Abu Dhabi mga kababayan. Nakaka-proud, nakakataas noo, nakakataas balahibo ang ating mahal na Pangulo President Marcos Jr. ay kinikilala sa buong mundo mga kababayan. Despite the fact na maraming batikos, maraming korupsyon sa bayan natin, subalit positive ang nakikita ng ibang bansa sa ating mahal na Pangulo. Kaya patuloy silang nagre-reach out, inaabot ang ating mahal na Pangulo para lang makikipag-tie up o makipagnegosyo sa bayan natin mga kababayan. At siyempre isang usapan pa dyan mga kababayan, para ang ating mga OFW dyan sa UAE, sa Abu Dhabi, ay maproteksyonan at mabigyan ng magandang hanap buhay sa kanilang mga hanap buhay dyan sa UAE mga kababayan. So patuloy pa natin ito, panoorin pa natin ang iba pang mga nangyayari mga kababayan doon sa United Arab of Emirates. Yan mga kababayan. Ito, medyo nagkamali lang ako mga kababayan. Ayan, meeting with Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of United Arab Emirates mga kababayan. So nakaka-proud, nakakataas noo na ating mahal na Pangulo ay binibigyan ng respeto ng ibang bansa. Subalit ang ating mga kanyang katunggali dito, ang kanyang kalaban sa politika ay grabe magbatiko sa kanya. Subalit ang ating mga Pangulo ay patuloy lamang ginagampanan ang trabaho para sa ikakakaunlad ng bayan natin mga kababayan, mga amigos, mga amigas. Kaya kayo na po ang bahala, ang humusga kung talaga bang ang ating mahal na Pangulo ay hindi gumagawa sa bayan natin mga kababayan. So tunghayan natin pang iba mga kababayan na ganap sa Abu Dhabi. Yan po ang ganap sa Abu Dhabi. Yan mga kababayan, Sustainability Prize Award Ceremony. Wow, galing naman. Abu Dhabi Sustainability Week 2026 Opening Ceremony and Zayed Sustainability Prize Award Ceremony. So nakita natin mga kababayan, yan ang ating mga OFW sa Abu Dhabi na nagtatrabaho ng maayos upang maayos ang kanilang mga pamilya dito sa Pinas, patuloy na naghahanap buhay. Kaya maraming salamat sa gobyerno ng Abu Dhabi na nagtitiwala sa mga OFW. May patalastas tayo. So ito pa mga kababayan, business meeting with Damak Digital. Ibig sabihin ng digital sa internet ito. Business partners or mag-invest sa bayan natin to create more jobs sa mga Pilipino, lalo na sa mga internet sectors, sa mga technologies, makapagbigay ng hanap buhay sa mga kababayan natin dito sa Pinas mga kababayan. So
So maraming salamat mahal na Pangulo sa patuloy mong ginagawa para sa bayan natin. Bagamat maraming batiko sa iyo, maraming negatibo sa iyo dito sa Pinas, subalit ikaw ay patuloy lamang na gumagawa. Hindi mo pinapansin sila, mahal na Pangulo. Maraming salamat sa inyong effort, sa inyong todo suporta sa bayan natin. Ito naman mga kababayan, ang ating mga Filipino community sa United Arab Emirates nakipagpulong sa ating mahal na Pangulo. Yan po sila mga kababayan. Ay tuwang-tuwa ang ating mga kababayan Maraming salamat po. na nakita ang ating mahal na Pangulo in person mga kababayan. Ating Department Secretary, Department of Foreign Affairs, Secretary Tess Lazaro sa kanyang pagpakilala. Pakilala ko na rin po yung ating mga kasamahan dito na ibang mga opisyal na kasama namin dito sa pagbisita namin sa Abu Dhabi. At nandiyan po ang namumuno ng Departamento ng Pamahalaan na Cabinet Secretary na ang trabaho niya ay lahat ay para sa inyong mga overseas workers. Ang ating Secretary ng Migrant Workers, Secretary Hans Kakdak. Yan, magaling si Kakdak. Maraming natutulungan ng mga Tapos po, OFW. siguro nakita niyo man po itong pina-display namin. Ito po yung ating app na ginagawa para yung ating mga kababayan sa Pilipinas at kayo po na nandito sa abroad ay hindi na kailangan pumupunta sa mga opisina. Lahat po ng pangangailangan ninyo sa ating Yung pamahalaan e-gov, yeah. ay kaya nyo nang gawin dito sa ating e-gov app. Tama. Meron po ako niyan mga kababayan, e-gov. Sa inyo mga kababayan, baka wala pa kayo niyan, please download. Pwede na po kayong pumunta sa lahat ng kahit na anong departamento sa kabinete, lahat ng departamento sa pamahalaan upang gawin kung ano pa ang kanyang pangangailangan. Hindi nyo na po kailangan pumunta sa opisina, hindi na po kailangan pumunta ng Maynila para lakarin ang mga papeles ninyo. Yan po ay ginawa ng ating Department of Information and Communication Technology. Nandito po Secretary Henry Aguda ng DICT. Galing. Andito rin po ang isa pang opisyal na ang kanyang trabaho po ay para ulit sa ating mga minamahal na kababayan ng OFW. Andito rin po ang Overseas Welfare Administration Administrator, PY Kaunan. May fans club pala ito si PY. Ibig sabihin magaling. Magdala ng pala eh. Magaling. At, Kaya may fans. Siyempre, pati kilala niyo naman po ang ating Philippine Ambassador. Ferdinand Mer. Ang tumutulong po sa atin dito po sa UAE. At malaki pong tulong na ginagawa niya dahil po tinatrabaho niya ang pagsasama-sama ng UAE at saka ng Pilipinas. Siya po ang Special Envoy of the President to the UAE for Trade and Investment, Maria Ana Katrina Yu Pimentel. Siya po ang asawa ni Senator Coco Pimentel. Kaya tumutulong po sa atin. Special Envoy din ng Pangulo to the UAE for Culture and Arts naman. Ang Special Envoy natin, Special Envoy Karen Santos. At iniiwan ko na sa huli siguro yung pinakamahalaga sa lahat. Ang ating First Lady po, First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang aking mga kasamahan sa gobyerno, mga minamahal kong kababayan, ladies and gentlemen, magandang gabi po sa inyo lahat. Natin mga kababayan na talagang gumagawa ang ating mahal na Pangulo. Kaya patuloy natin sa ipagdasal na mabigyan ng magandang pangangatawan, magandang at mabigyan ng talino, wisdom
na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon Diyos. O siya, sige mga kababayan, dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyong panonood at oras. Ingat po kayo sa inyong mga trabaho dyan mga kababayan. Ingat po kayo. God bless us all. Bye bye.